Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, sa aming mga bisita, sa mga Bible study, din sa mga nakatay-in sa Zoom. Tayo ay dumako na sa ating takdang oras para pasimulan yung ating pagpupulong. Papasimulan natin ito sa pamamagitan ng isang awit ng papuri sa Diyos na Jehovah. Kung angkop po sa inyong kalagayan, maaari kayong tumayo at sama-sama nating awitin ang song number 28. Ang tema nito, maging kaibigan ni Jehovah, hinango sa awit 15. Subaybayan natin ang himig at umalinsabay. Sa ating linggo ngayon mga kapatid, ano ba yung naka-assign na ating Bible reading? Doon sa Kawikaan, chapter 29. Mula sa kabanatang yan, makikita natin, mula sa kayamanan, mula sa salita ng Diyos, paano ba natin tatanggihan yung mga tradisyon o paniniwala kapag pinipressure tayo na gawin iyon? Mga bagay na ayaw ng Diyos na Jehovah. Sa ating spiritual naman na hiyas, ano ba yung pambobola? Pwede ba nating gawin yung pambobola? Sa maging mahusay sa ministeryo, makikita natin yung alok ngayon para sa buwan ng Setyembre, yung bantayan na tungkol sa digmaan. At mapapakinggan natin yung sa pamumuhay bilang Kristiyano, yung ikalimang update ng Lupong Tagapamahala. May kinalaman sa sekular na edukasyon. At ipagpapatuloy natin yung pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Kaya talagang exciting yung ating mga inihandang pagkain, spiritual na pagkain ng Diyos na Jehovah sa gabing ito. Kaya umpisahan natin sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, bahagi 1, tanggihan ang mga paniniwala at tradisyon na ayaw ni Jehovah. Para sa bahaging ito, tawagin natin si Brother Noe Ocfemia. Noong ako'y nasa high school pa lang, meron akong kakilala na naliligo isang beses lang sa isang taon. At ginagawa niya yon para magkabisa ang kanyang anting-anting. Wala naman po siguro sa ating mga ganun, mga kapatid, ano po? Isang beses lang maligo sa isang taon. Sa ngayon, milyong-milyong mga tao, sila man ay politiko, negosyante, manlalaro, artista, o mga estudyante, ang naniniwala pa rin sa mga pamahiin, anting-anting, at iba pa.
Umaasa sila na poprotektahan sila nito o natutulungan sila nito na matupad ang kanilang mga plano. Ngayon, bakit kaya nila naisip yon? Oo, marami kasi sa mga paniniwalang ito ang nagmumula sa pagkatakot sa masasamang espiritu o mga demonyo. Iniisip kasi nila na pwede silang saktan o pagpalain ng mga espiritong ito. Kaya kailangan nila ng proteksyon. Kaya pag-uusapan natin ngayon kung bakit mahalaga na tanggihan ang mga paniniwalang ito kasama na yung mga popular na tradisyon at kung paano natin ito magagawa. Basahin po natin ngayon yung Kawikaan 29:18 at pansinin kung ano yung matututuhan natin dito. Kawikaan 29:18. Kung kayo nariyan na, ganito po ang binabanggit. Kapag walang pangitain, nagkakagulo ang bayan. Pero maligaya ang tumutupad ng kautusan. Sa ibang salita, kapag walang patnubay ng Diyos, nagkakagulo ang bayan. Kung ating iisipin, kapag naniniwala ang isa sa mga pamahiin o mga agimat, ipinapakita lang nito na doon siya nagtitiwala sa halip na sa Diyos. Pero malinaw ang binabanggit ng Biblia na hindi na natin kailangan gawin yon. Dahil nakaulat sa 2 Kronika 69, may kisuyo po ulit ako sa inyo, sa 2 Kronika 69, ganito po ang binabanggit. No? Dahil ang mga mata ni Jehovah ay nagmamasid ng mabuti sa buong lupa para ipakita niya ang kanyang lakas, alang-alang sa nagbibigay ng buong puso nila sa Kanya. Ipinapakita lang ng ulat na ito na si Jehovah ay makapangyarihan at laging handang magbigay sa atin ng tulong o proteksyon laban sa mga demonyo. Kaya hindi na natin kailangan ng mga pamahiin o mga agimat. Pero para maprotektahan tayo ni Jehovah, dapat alam natin at sinusunod kung ano yung mga kalugod-lugod sa Kanya. Bilang halimbawa, kung titingnan po natin yung ulat sa Gawa 19:18-20, binabanggit doon na noong unang siglo, tinipon ng mga Kristiyano sa lungsod ng Epeso ang lahat ng kanilang aklat sa mahika at sinunog ang mga ngayon. At ginawa nila iyon agad-agad nang malaman nila na hindi sinasang-uyunan ng Diyos na Jehovah. Kaya para maprotektahan din tayo ng Diyos, dapat din nating tanggihan ng mga pamahiin, itapon ng mga anting-anting, agimat, aklat sa mahika, at anumang bagay na may kaugnayan sa mga demonyo. Isa pa yung binanggit sa Santiago 4:7. Sabi doon, kaya magpasakop kayo sa Diyos, pero labanan ninyo ang diablo. At lalayo siya sa inyo. Sabi doon, magpasakop tayo sa Diyos. Ibig sabihin, kailangan nating sundin ang mga utos ni Jehovah at maglingkod sa Kanya para manatili tayo sa proteksyon niya. Kaya napakahalaga ng pagsunod sa Diyos na Jehovah at paglingkuran siya. Pero may mga kaugalian o tradisyon na hindi tayo nakakatiyak kung nakalulugod ba ito sa Diyos na Jehovah. Kaya para manatiling nasusunod natin ang utos niya, ano yung pwede natin gawin? Basahin naman natin yung binabanggit sa Kawikaan 29:3. Sa unang bahagi lang po. Kawikaan 29:3, ganito po ang binabanggit. Ang umiibig sa karunungan ay nagpapasaya sa kanyang ama. Ang susi ay pag-ibig sa karunungan. Masasabing iniibig natin ang karunungan kung lagi nating iniisip ang kaaya-aya sa Diyos na Jehovah. Kaya kung medyo naguguluhan tayo, kailangan nating manalangin kay Jehovah para humingi sa Kanya ng karunungan. At malalaman natin yung sagot niya sa pamamagitan ng pag-research sa ating mga publikasyon. O kaya pwede tayo magtanong sa mga elder. Makapagbibigay sila ng mga simulain sa Biblia na makakatulong sa atin. At sa paggawa nito, sinasanay na natin yung mismong ating sariling kakayahang pangunawa na makilala kung ano yung tama at yung mali. Paano kung tayo lang ang saksi ni Jehovah sa ating pamilya, sa trabaho o sa klase? Tapos niyaya tayo ng ating mga pamilya, klase, katrabaho, sa kanilang mga selebrasyon. Siyempre,
normal lang na gusto natin silang mapasaya. Kaya baka makadama tayo ng takot sa posibleng reaksyon nila dahil baka magalit o magtampo sila kapag tumanggi tayo. Paano tayo tutugon na huwag makibahagi sa kanila? Basahin naman natin yung Kawikaan 29:25. Kawikaan 29:25. Ganito po ang sinasabi. Ang panginginig sa harap ng mga tao ay isang bitag, pero ang nagtitiwala kay Jehova ay poprotektahan. Ang takot sa tao ay inihalon tulad sa isang bitag. Bakit? Nakakita na po ba kayo ng isang munting hayop na nabitag? Halimbawa, isang ibon. At kahit anong pagpupumiglas niya, ay hindi siya makakaalis sa bitag na yon. Dahil sa bitag na yon, hindi siya makakilos. Sa katulad na paraan, kapag pinag-ibabawan tayo ng takot sa tao, katulad din tayo ng munting ibon na yon. Baka alam natin yung dapat gawin at gusto rin natin gawin yon, pero dahil sa takot, hindi natin yon magawa. Pero kung gusto talaga natin maging manatiling nakalulugod tayo sa Diyos na Jehova, hindi tayo dapat matakot sa reaksyon nila. Sa reaksyon ni Jehova tayo dapat matakot dahil siguradong mapalulungkot natin siya. Kaya lagi nating isaisip ang pananaw ni Jehova sa ganoong mga selebrasyon. At makakatulong din kung pag-aaralan natin ang mga publikasyon na tumatalakay sa gayong mga selebrasyon. Kapag ganyan ang ginawa natin, ipinapakita natin na nagtitiwala tayo sa Diyos at gustong-gusto natin gawing ang nakalulugod sa Kanya. Tulad na lang po na makikita natin sa larawan. Ikisuyo po ako sa larawan. Yan. Marahil, ang brother na ito ay mag-isa lang sa kanilang pamilya. Pero hindi naman siya natatakot. Mahusay siyang nakikipag-usap para madaig ang pressure na makipagkompromiso. Ngayon, paano niya nagawa yan? Sa kabilang larawan, sa kabila, makikita natin na maingat siya. Maingat siya dahil sinusulat niya yung mga punto na makakatulong para magawa niya ito ng mahusay at sa mabait na paraan. Kaya ano po yung natutuhan natin sa pahayag na ito? Yan. Matatanggihan natin ang mga paniniwala at tradisyon na ayaw ni Jehova kung tayo ay maglilingkod sa Kanya at lagi nating tiyakin kung ano ang kalugod-lugod sa Kanya. Kapag nagawa natin yan, hindi na tayo matatakot sa anuman, sa masamang espiritu o sa tao man. Dahil ang nagtitiwala kay Jehova ay po protektahan. Maraming salamat, Brother Ocfemia, dun sa nakakapagpatibay na bahaging iyon. Muli tayong napaalalahanan, na paano natin tatanggihan yung mga tradisyong ayaw ng Diyos na Jehova. Kailangan nating humingi ng karunungan sa Kanya, mag-aral ng Kanyang salita, at laging magtiwala sa Diyos na Jehova. Muli, maraming salamat po sa bahaging iyon. Dumako naman tayo sa bahagi bilang 2, spiritual na hiyas. Para sa bahaging ito, tawagin natin si Brother Gali Gomez. Welcome mo kapatid sa ating spiritual na hiyas. Pero bago po ang lahat, sino po munang gusto magbasa sa Kawikaan 29:5? Ang nambubula ng kapwa niya ay naglalatag ng lambat para sa paa nito. Okay, salamat po. Kaya po ang tanong, ano ang pambubula? At bakit sinasabi ng Biblia na ang nambubula ng kapwa niya ay naglalatag ng lambat para sa paa nito? Kay Sister Prissy po. Ang pambubula ay ito ay hindi totoo, di taimtim, o sobrang pagpapuri sa sarili. Kasi ang motibo nito ay upang magtamo ang isa ng pabor o material na mga pakinabang mula sa ibang tao. Kaya ang pagsisunungaling, pambubula, ay ito'y hindi kalugod-lugod sa Diyos na Jehova. Okay, salamat po. Meron pa po. Si Sister Sirdan po. Sabi po sa teksto, ang nangbobola ay naglalatag ng lambat. Ibig sabihin, isa itong patibong
na kapag naniwala ang isang tao sa pambobola sa kanya, maaari siyang malinlang, magmalaki o kaya naman makagawa ng maling desisyon. Kaya babala po ito ng Bible na huwag tayong malinlang ng mga di taimtim na papuri. Okay, salamat po. Kaya nakuha po natin ang punto. Dako naman po tayo sa pangalawa. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong espiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sister Matobes po. Sa huling bahagi po ng 29:11, sabi po dyan, ang taong marunong ay nagpipigil ng sarili at pinipili po yung mga salitang bibitawan. Natutunan ko po dito na napakahalaga ng pagpapasensya at pagiging kalmado sa ministeryo, lalo na po kung may nang-uusig o galit na may bahay. Kapag ginawa ko po ito sa susunod na pagkakataon, makikipag-usap na po siya ng mahinahon at kaya po kontrolin po natin ang ating emosyon sa halip na tayo ang kontrolin ito. Okay, salamat po. Sino po? Sister Tio? Suyo po. Sa 29:8 po, ang mga padalos-dalos na pananalita ay maaaring magpaalab sa apoy ng alitan. Ngunit ang pagsasalita ng may kahinahunan at unawa ay tulad tubig na magpapahupa sa apoy ng galit at magtataguyod ng kapayapaan. Kaya magandang reminder po ito na mag-isip bago magsalita at sikaping timplahan ng asin ang bawat pananalita. Salamat po. Sister Garland po. Sa ating pagbahay-bahay po, nakakasumpong tayo ng taong mahilig makipagdebate, lalo na kapag may alam sila sa Bible. Pero isang paalaala po sa akin ang talata 9 na dapat wag ng mga tuwiran sa taong ganito at magpaalam ng maayos para maiwasan po ang anumang argumento at masunod ang payong ito sa talata 9. Okay, salamat po. Pasuyo po kay Sister Pulido. Sa verse 23, nire-remind po ako nito na huwag maging mayabang at mapagmataas ni magkaroon man lang ng gantong sa loobin. Sa halip, dapat ako magpakita ng kapakumbabaan dahil kung masyadong mataas ang tingin ko sa aking sarili, mas malamang na mabigo ako kaysa sa magtagumpay. Okay, salamat po. Sister Eileen. Sa Kawikaan 29:11 po na ang marunong ay nananatiling kalmado. Sa panahon ngayon, madali po talagang magpadala sa galit o inis, lalo na kapag may problema o hindi pagkakaunawaan. Pero na-realize ko na kapag kalmado tayo, mas nakakapag-isip tayo ng tama at mas naiiwasan ng gulo. Natutulungan din tayo nito na higit na magtiwala kay Jehovah bago magpadala sa emosyon. Salamat po. Sino po? Pasuyo po kay Sister Christy. Sa 29:26 po, para magkaroon po ng pabor ng Diyos, dapat kong linangin ang mga katangian na gusto ni Jehovah, kasama na po dyan ang kahinhinan. Kapag napapaharap po sa tukso, hindi ko po iisipin na kaya ko itong labanan nang walang tulong ni Jehovah. Sa halip, hihingin ko po yung patnubay niya. Para magawa ko ito, dapat lagi akong sabik na maturuan sa daan ni Jehovah at lumakad sa landas niya. Yes, maraming salamat po. Sino po? Kay Sister Jill. Napalalahanan po ako ng talatang 5 na dapat magsalita ng walang kasinungalingan o huwag mambola kasi pinapayuhan tayo ng Colossus 3:9 na maghubad ng lumang personalidad para maging kalugod-lugod tayo kay Jehovah. Salamat po. Kay Brother Francis po. Napatibay po ako doon sa 29:13. Pinakita dito kung paanong napakabuti at napakamapagbigay ng Diyos na Jehovah. Alam natin na sa mundong ito, may gumagawa ng mabuti at may mga gumagawa rin ng masama. Pero ipinakita sa teksto na ito na ang Diyos na Jehovah ay nagbibigay ng buhay sa lahat. Pinakita dito na pareho or nagkakatulad ang dukha at naapi. Pero pinakita sa teksto na to na pareho silang pinagliliwanag ni Jehovah sa mata nila. Kaya nakakapagpatibay na ang Diyos na Jehovah ay napakamaibigin sa lahat ng paraan. Maraming salamat po. Kay Brother Banikid. Sa 29:15 and 21, sinasabi dito na hindi dapat pinalalaki sa layaw ang isang maibiging magulang ang kanilang mga anak.
ni kinukonsenti man nila ang mga pagkakamali ang mga pagkakamali nito. Sa halip, ang isang ama o ina na gumagawa agad ng hakbang upang ituwid ang mga pagkakamali ng bata bago pa ito mamihasa sa paggawa ng kasalanan. Okay po. Salamat po. Sino ba po? Kay Sister Kayobit. Sa research guide po, yung huwad ng kapakumbabaan, tumutukoy po ito sa sariling pagdidesisyon ng isa at inaakala niya na isa sa katuparan niya yung kanyang layunin at nalilimutan niyang hindi niya madadaya si Jehovah. Kaya sa 29:23 po, binanggit na ipapakumbaba ni Jehovah yung isa sa paraang hindi niya magugustuhan. Kaya naman po na-remind ako nito na laging sumangguni unang-una sa Diyos na Jehovah, ano man yung ninanais ko o planong gawin kapag nagdedesisyon at mangyari iyon ayon sa kalooban niya. Okay, salamat po. Sino po? Sister Banzali po. Natutunan ko naman po doon sa verse 20 na huwag pong maging padalos-dalos sa pagsasalita. Ito man po ay kapag pinayuhan tayo o tayo yung nagpapayo. Kasi po kapag napayuhan tayo, may tendency na mga tuwiran tayo at makapagsalita ng di na pag-isipan. At kung magbibigay naman po tayo ng payo, makabubuti kung aalamin po muna natin yung mga kinakailangan detalye para hindi tayo mag-base sa judgment natin at makapagsalita ng padalos-dalos. Okay po. Sino po? Brother Espio po. Maganda itong Kawikaan 29:5, kapupulutan natin ng aral. Kasi ang paggamit ng labis na papuri ay hindi nagpapamalas ng karunungan mula sa itaas, kundi nagbumula sa sanlibutan. Ito ang napagkakikitaan ng pagkamasarili, pagtatangi at pagpapaimbabaw. Okay, salamat po. Okay, dito na po natapos ang ating spiritual na hiyas. Pinapalagan po ng Jehovah ang lahat ng iyong mga pagsisikap. Maraming salamat, Brother Gomez, sa pagtalakay sa atin ng spiritual gems. At maraming salamat din sa inyong mga nakapagpapatibay na mga komento, mga kapatid. Dumako na tayo dun sa ating susunod na bahagi. Para sa bahagi bilang 3, pagbabasa ng Biblia. Sa unang pagkakataon, babasahin sa atin yung Kawikaan, Kabanata 29, verse 1 hanggang 18. Para sa bahaging ito, tawagin natin si Brother Michael Lariñas. Ang taong matigas pa rin ng ulo, kahit paulit-ulit na sawayin, ay biglang mapipinsala at hindi nagagaling. Kapag marami ang matuwid, nagsasaya ang bayan. Pero kapag masama ang namamahala, dumaraing ang bayan. Ang umiibig sa karunungan ay nagpapasaya sa kanyang ama, pero ang nakikisama sa mga babaeng bayaran ay lumulustay ng kayamanan niya. Sa pamamagitan ng katarungan, pinapatatag ng hari ang kaharian niya, pero ginigiba ito ng mga humihingi ng suhol. Ang nambobola ng kapwa niya ay naglalatag ng lambat para sa paan ito. Ang masamang tao ay nabibitag ng kasalanan niya, pero ang matuwid ay humiyaw ng kagalakan at natutuwa. Nababahala ang matuwid sa karapatan ng mahihirap, pero walang pakialam dito ang masama. Pinasisiklab ng mayayabang ang galit ng bayan, pero ang marunong ay pumapawi ng galit. Kapag nakikipagtalo ang matalino sa mangmang, may sigawan at laitan, pero wala ring kahihinatnan. Ang mga mamamatay tao ay napupuot sa sino mang walang sala. Ang gusto nilang patayin ay ang mga matutuwid. Nilalabas ng mangmang ang lahat ng galit niya, pero mananatiling kalmado ang marunong. Kapag nakikinig sa kasinungalingan ang tagapamahala, magiging masama ang lahat ng lingkod niya. May pagkakatulad ang dukha at ng aapi. Parehong pinagliliwanag ni Jehovah ang mata niya. Kapag makatarungan ang hatol ng kaharian sa mahirap, mananatiling matatag ang trono niya. Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan, pero ang batang hindi sinaway ay nagdudulot ng kahiyan sa kanyang ina. Kapag dumaraing ang masama, dumarami rin ang kasalanan.
pero makikita ng matutuwid ang pagbagsak nila. Disiplinahin mo ang iyong anak, bibigyan kanya ng kapayapaan, at mapapasaya kanya ng husto. Kapag walang pangitain, nagkakagulo ang bayan, pero ang maligaya ay tumutupad ng kautusan. Maraming salamat, Brother Lariñas, sa iyong mahusay na pagbabasa. Sinubaybayan natin si Brother Lariñas dun sa brochure na pagtuturo sa Aralin 5, tumpak na pagbabasa. Paano ba ginagawa yung tumpak na pagbabasa? Babasahin natin ito ng malakas at eksakto kung ano yung nasa pahina. Paano ba natin gagawin iyon? Siyempre, napakahalaga yung paghahanda ng mabuti. Practice. Makailang beses tayong dapat mag-practice sa pagbabasa ng Biblia para matiyak natin na wala tayong nalalaktawan. Kapag may hindi naman tayo pamilyar na salita, baka hindi natin alam bigkasin, pwede nating tignan sa diksyonaryo o kaya sa audio recording para malaman natin yung bigkas. At yung pagsasalita ng malinaw. Pwede nating subukan next time sa susunod na nakaharap yung Bible, na hindi tayo nakayuko. Kasi pag nakayuko, maaring maipit yung boses natin. Pero sa kabuuan, mahusay yung pagbabasa ni Brother Lariñas at salamat sa iyong bahagi. Dumako naman na tayo dun sa maging mahusay sa ministeryo. Sa bahagi bilang 4, pagpapasimula ng pakikipag-usap. Di formal na pagpapatotoo. Imbitahan ng kausap na dumalo sa espesyal na pahayag. Para sa bahaging ito, tawagin natin si Sister Jonah Ocfemia at kanyang kasama si Sister Arlene Sardan. Ang sipag niyo naman po, Ate Arlene. Ay, ikaw pala yung Jonah. Oo, dinidiligan ko talaga itong mga tanim ko para lumago. Kitang-kita nga po na talagang alagang-alaga niyo, malago ang mga dahon. Ay, oo, kasi laking tulong to sa amin. Dito na rin kasi ako kumukuha ng mga pangsahog ko sa pagluluto. Mahusay po ang ginagawa niyo, ate, kahit paano, hindi niyo nabibilhin. Ay, oo, sinabi mo pa kasi sa sobrang hirap ng buhay ngayon, pamahal na yung mga bilihin. Kaya nga po, ang hirap pa naman mag-budget ngayon. Pero may idea ba kayo, ate, kung bakit pamahal ang mga bilihin? Hindi eh. Bakit nga ba? Dahil po kasi sa mga digmaan, bagsak yung kuminimiya. Kaya tumataas po yung presyo ng mga bilihin. Kaya pala. Pero ate, sa palagay mo ba, darating pa kaya ang panahon na mawawala na ang mga digmaan? Siguro, pag wala na yung mga masasama. Totoo po yan. Pero nakakapagpatibay po yung sinabi sa Bible. Meron akong dalang Bible dito sa cellphone ko. Pwedeng pakisuyuan po kita na basahin yung awit 46:9. Pinatitigil niya ang mga digmaan sa buong lupa. Binabali niya ang pana at dinudurog ang sibat. Sinusunog niya ang mga karwahing pang-militar. Salamat ate sa pagbasa. Napansin niyo po yung binanggit sa teksto? Sabi, pinatitigil niya ang digmaan. Sino naman ang magpapatigil nito? Magandang tanong niya ate. Sakto po ngayon darating na September 27, Saturday 9 a.m. Nais po kitang imbitahan sa isang espesyal na pahayag. Ang tema, digmaan, kung paano magwawakas. Tamang-tama ate, matasagot dito yung tanong mo na kung sino yung magpapatigil. Ano ba yung mga gagawin niya para tuluyan ng mawala yung mga digmaan? Ay mukhang interesado ako niyan. Paano naman ako makakapakinig? Ayos po ate, total magkapitbahay naman po tayo, daanan na lang po kita para sabay na po tayong pumunta doon. Okay, sige. Salamat po ate. Maraming salamat, Sister Ocfemia, at sa iyong kasama, Sister Sardan. Sinubaybayan natin si Sister Ocfemia doon sa brochure na mahalin ng mga tao, doon sa Aralin 2.3, magmasid. Paano ba natin gagawin yung pagmamasid? Titignan natin kung ano yung ekspresyon ng mukha, yung makilos, yung ginagawa ng ating makakausap. Si Sister Ocfemia, siguro papunta siya sa palengke, nakita niya yung kapitbahay na nagdidilig. Ginamit niya yon bilang pagpapasimula ng pakikipag-usap. Nagpasimula siya ng pakikipag-usap, bakit kayo nagdidilig? Mukhang marami kayong halaman. Dahil doon sa pagmamasid niya, nakapagpasimula siya ng pakikipag-usap. At naimbitahan din niya sa special talk yung kanyang
kapitbahay. Pwede nating tularan yun mga kapatid, no? Kahit sa mga di formal na okasyon, o baka tayo papunta sa school, sa trabaho, baka mamamalengke, baka pwede tayong magmasid at pwede nating makita kung sino ba yung pwede nating kausapin. Sa bahaging iyon, maraming salamat po sa inyong bahagi. Dumako naman tayo sa bahagi bilang 5. Pagpapasimula rin ito ng pakikipag-usap. Bahay-bahay. Gamitin ang bantayan bilang 1, 2025 para magpasimula ng pakikipag-usap. I-adjust ang sasabihin mo kapag nagpakita ang kausap mo ng interes sa ibang paksa. Para sa bahaging ito, tawagin natin si Sister Miranya at kanyang kasama, si Sister Batislaong. Hello, magandang araw. Kumusta ka? Okay naman. Bakit? Anong sadya nila? Charlene pala ang pangalan ko. Ikaw, pwede kang makilala? May na lang, pero tungkol saan ba yan? Actually, nagbabahay-bahay kami ngayon dito sa lugar ninyo. Hinihingi namin yung opinion ng mga tao tungkol sa babasahin na ito. Gusto ko sanang malaman yung opinion mo. Paano kaya mapapatigil yung digmaan sa buong mundo? Ikaw, ano sa palagay mo? Digmaan? Sa totoo lang ha, wala kasi ako masyadong concern dyan. Recently kasi namatayan kami, yung tita ko nag-alaga sa akin nung bata pa ako. Kaya kahit wala namang digmaan dito, pero araw-araw may namamatay naman. Ba't hindi yun yung solusyonan ng Diyos? Condolences po ate. Masakit at saka malungkot po yung mawala ng mahal sa buhay. Ano po bang nangyari? May terminal illness kasi siya. Tapos umuwi kami ng probinsya para doon makapagpahinga kasi alam mo naman doon fresh air, sariwa yung pagkain. Pero inatake kasi siya sa puso eh. Tapos malayo yung bahay namin sa ospital. Kaya yun, hindi na siya nakaabot. Nakakalungkot po pala yung nangyari sa tita ninyo. Actually po ate, kahit po yung Diyos, hindi niya gusto na maranasan nating mamatayan ng mga mahal sa buhay. Meron niya po siyang magandang pangako na mababasa dito po sa unang Korinto 15:27. Nandito na po sa device ko yung Bible. Pwede ko pong i-share sa inyo. Ito po. Pakibasa po. At ang huling kaaway, ang kamatayan ay mawawala na. Salamat po sa pagbabasa. Kaya ano po yung gagawin ng Diyos sa kamatayan? Mawawala na. Pero kung mawawala yung kamatayan, paano yung mga namatay na? Anong mangyayari sa kanila? Magandang tanong po yan. Actually, may pangako po ulit ang Diyos. May kinalaman sa kanila. Dito naman po yan sa Gawa 24:15. Ito po. At umaasa ako, gaya rin ng mga taong ito, na bubuhayin muli ng Diyos ang mga matwid at di matwid. Kaya kahit namatay na po sila, may pag-asa pa rin sila ayon sa pangako ng Diyos. Talaga? Kung totoo yan, sana mapasama nga yung tita ko. Actually, natutunan ko po yan sa pag-aaral po ng Bible. Gamit po yung babasahin na ito. Masayang buhay magpakailanman. Dito po sa Aralin 1, pinapakita kung paano po tayo matutulungan ng Biblia. Ito po, kopya nyo na po yan. Next week, babalik po ako sa ganitong araw at oras para po i-demonstrate sa inyo kung paano po yan pinag-aaralan. Sige, salamat ha. Sige, punta ka na lang. Wala naman akong pasok doon. Salamat po Ate Mayan. See you po next week. Maraming salamat, Sister Miranya, at sa iyong kapartner, Sister Batislaong. Sinubaybayan natin sila dun sa mahalin ng mga tao na brochure sa Aralin 3.3, yung magpakita ng empatya. Paano ba natin ipapakita yung empatya sa ating mga nakakausap sa mga bahay? Iisipin natin kung ano yung nadarama nila. O minsan baka may naihanda tayong paksa, lalo ngayong September, campaign natin ng magazine na Bantayan. Pero nakita natin, iba yung concern ng may bahay na namatayan siya ng mahal sa buhay. So mag-a-adjust tayo doon sa interest para makuha natin kung ano yung gusto ng may bahay. Kasi kung ipipilit natin yung pinaghandaan natin, baka hindi siya makinig. Pero nakita natin sa bahagi ni Sister Miranya na iniba niya yung paksa na magpapakita ng interes yung kanyang kausap, na may kinalaman dun sa kamatayan. At tsak na makakatulong iyon para makuha natin yung interes ng ating makakausap. Kaya mahusay pagganap ng kanilang bahagi, nagpakita sila ng flexibility sa ministeryo. Maraming salamat sa inyong bahagi muli. Dumako na tayo sa bahagi bilang 6, pagpapasimula rin nito ng pakikipag-usap. Di formal na pagpapatotoo. I-alok ang bantayan bilang 1, 2025 sa isang taong nag-aalala tungkol sa digmaan.
Para sa bahaging ito, tawagin natin si Sister Sosing at ang kanyang kasama, si Sister De Los Santos. O sige, mag-iingat ka dyan palagi Kung delikado ang sitwasyon, umuwi ka na. Huwag ka na magdalawang isip pa. Yung mga naibang bayarin dito, magagawa natin ang paraan yan. Ang mahalaga yung kaligtasan mo, umuwi ka na. Hello, te. Waiting din po kayo ng bus? Saan po kayo pupunta? Pabagyo ako. Kakalis lang daw nung nakaraan yung bus. Mga 30 minutes pa daw yung kasunod. Ikaw, saan ang biyahe mo? Papuntang Pangasinan po, dadalawin ko lang po yung mga pamangkin ko. Ay, yung kausap po kanina, pamangkin ko din. Kaya lang wala siya dito, nasa Israel. Nag-aalala nga kami doon, sobra. Kasi yung situation doon, lumalala na. Ang problema, parang nagdadalawang isip umuwi kasi may mga problema siyang dapat tapusin. Grabe naman yung, yung digmaan na yan sa Israel. Nung nakaraan naman, sa Russia, meron din kami kamag-anak doon. Alam mo ba, sobra yung namin ng mga digmaan na yan. Yung epektado sa pamilya namin. Kaya sana matigil na kasi epektado na tayo, di ba? Totoo yung sinabi mo, ate, na yung pagtaas ng gasolina, pagtaas ng mga bilihin, resulta po yan ng digmaan. So, tama-tama po, ate, no? May binabasa po ako na magazine. Gusto ko pong i-share sa inyo. Ang sabi dito, pamagat, digmaan kung papaano magwawakas. Dito po sa page 10, sabi dito, kung papaano magwawakas ang digmaan at kaguluhan. Sa tingin mo, ate, darating pa kaya yung panahon na mawawala na yung digmaan? Imposible yan kasi yan digmaan. Yan yung bunga ng di pagkakasundo ng bawat bansa. Kaya may mga sila pinaglalabang karapatan. Kaya imposibleng mangyari yun. Kamukha dito sa atin, yung China, tsaka Spratly, nag-aagawan ng teritoryo, di ba? Ayan, totoo naman, ate, may punto ka dyan, na yung pag-aalitan ng dalawang bansa, yan po yung resulta ng digmaan. Pero sasang-ayon ka pa kaya, ate, na ang solusyon kapag isa na lang yung mamumuno o mamamahala at isang batas ang susundin ng lahat? Pwede naman, pero paano naman mangyayari yun? Bawat naman bansa may iba't ibang presidente. Ayan, te. Tuloy natin yung dito sa magazine. Ang sabi dito, papalitan ng kaharian o gobyerno ng Diyos ang mga gobyerno ng tao, mamamahala ang kaharian ng Diyos mula sa langit at hindi ito kailanman magwawakas. At nais ko pong basahin sa inyo yung sa Daniel 2:44. Naka-download na dito po sa cellphone ko yung Bible. Ang sabi po dito, sa panahon ng mga haring yon, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi magwawakas kailanman. At ang kahariang ito ay hindi ibibigay sa ibang bayan, dudurugin nito at wawakasan ang lahat ng kahariang iyon at ito ay mananatili magpakailanman. So, binanggit dito, ate, habang umiiral pa yung mga bansa o yung mga namumuno, magtatatag ang Diyos ng isang kaharian. So, dito sa binasa ko, ate, kapag ano na daw yung gagawin ng kaharian ng Diyos? Ayon dyan sa binasa mo, dudurugin daw at wawakasan? Ayan, tama, ate. So, kapag inalis na o nawala na yung mga namumuno at ang maiiwan ay yung kaharian ng Diyos, yun na po yung binabanggit siguro familiar po kayo doon sa modelong panalangin ng Panginoong Jesus na dumating na yung kaharian ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin nun. Ay, naku, yung pala ibig sabihin nun, ngayon ko lang naunawaan. Meron palang sinasabi sa Bible ng ganyan tungkol sa digmaan. Opo. Ayan. Mukhang interesado kayo, ate. Gusto ko pong ibigay na lang sa inyo to para mabasa nyo po habang naglalakbay po kayo. At gusto kong ipagpatuloy natin yung pag-uusap natin. Pwede po bang makuha yung contact number nyo? Okay, walang problema. Ito, save mo. Ayan. Tawag ka bandang hapon. Okay, sige, ate. Ako nga po pala si Lani. Ayan. Sana maging okay na po yung kalagayan ng pamangkin nyo, no? Tama-tama, nandyan na po yung bus. Sige, mag-iingat ka din, ha? Okay. Salamat.
Maraming salamat, Sister Sosing, sa iyong kasama, Sister De Los Santos. Sinubaybayan natin si Sister Sosing dun sa brochure na Mahalin yung Mga Tao, Aralin 3. Point 4 naman, yung maging mabait at magalang sa pakikipag-usap. Paano ba natin gagawin yon? Makikita yon sa ating boses, na hindi pagalit yung ating boses, at pinag-iisipan din natin kung ano yung sasabihin natin at paano natin iyon sasabihin. Baka nga maganda yung sinasabi natin, pero baka pangit naman kung paano natin sinabi. So pag-iisipan din natin kung paano sasabihin. At sa atin din, meron tayong mga ate, kuya, po at opo na ginagamit bilang paggalang dun sa mga nakakatanda. Pwede rin natin gamitin yan. No? At kapag ganun yung ginagawa natin, tsak na makukuha natin yung interest ng ating kausap. Kahit na yung may bahay ay tumututol o baka galit pa nga, lagi pa rin tayong magpakita ng kabaitan sa ating salita at magalang pa rin sa kanila. Baka susunod na pagkakataon, yung tumututol sa atin dati ay makinig na kapag nagpakita tayo ng kabaitan sa ating pakikipag-usap. Pero sa bahagi nila, Sister Sosing, na gampayan nila yun ng may kausayan at naalok pa nila yung bantayan dahil nagpakita siya ng interes. Maraming salamat dun sa inyong bahagi. Nais nyo bang pasalamatan yung mga estudyante natin, mga kapatid, na nagsiganap ng bahagi? Dumako na tayo sa huling seksyon ng ating pagpupulong, yung pamumuhay bilang Kristiyano. Para buksan ito, pakisuyo kung angkop sa inyong kalagayan, maaari kayong tumayo at sama-sama nating awitin yung song number 159. Ang tema nito, ibigay kay Jehovah ang kalawalhatian, hinango sa awit 96:8. Kung handa na kayo, subaybayan natin ang himig at umalinsabay.
sa ating pamumuhay bilang Kristiyano para sa bahagi bilang 7. Kapalit ng lokal na pangangailangan, mapapanood natin yung 2025 ikalimang update ng Lupong Tagapamahala. Pakisuyo, panoorin natin yung video. Kumusta mga kapatid? Welcome sa programa natin. Ngayon, pag-uusapan natin ang sekular na edukasyon. Handa na ba kayo? Very good. Pero bago yan, ito muna ang ilang update. Mula nung huling update, may 8 pang espesyal na kombensyon na ginanap sa sumusunod na lugar. Ghent, Belgium. Glasgow, Scotland. Zagreb, Croatia. Sacramento, United States. Isa pa sa Ghent. Kigali, Rwanda. Yokohama, Japan. At panghuli, Fort Lauderdale, United States. Talagang napakasarap makita ang mga ngiti at pagkakaisa ng mga kapatid natin sa buong mundo. Pag nakikita natin yung masasayang okasyong ito, baka naiisip natin, ano kaya yung mangyayari sa mga susunod na kumbensyon? Gusto niyo bang malaman kung anong tema ng 2026 na kumbensyon? Matutuwa kayo. Ang tema, walang hanggang kaligayahan. Ang ganda, di ba? Bukod dyan, masaya kaming sabihin na sa susunod na taon, magkakaroon ng 19 na internasyonal na kumbensyon sa 17 bansa. Sa pasimula ng Setyembre, ipapatarasta sa mga kongregasyon ang mga detalye. At gaya ng ipinatalasta sa isang midweek meeting natin, sa Setyembre, ipapamahagi nating lahat sa buong mundo ang bantayan na pinamagatang digmaan kung paano magwawakas. Hindi ba bagay na bagay sa panahon natin yung pamagat niyan? At sa buong buwan ng Setyembre, nasa homepage ng jw.org ang artikulo para sa kampanya. Kaya pwede natin yung gamitin sa ministeryo natin. Naiisip mo bang mag-auxiliary pioneer? Kung oo, pwede kang pumili kung 15 o 30 ang aabutin mo oras. Pwede mo ring pag-isipan, makakapag-regular pioneer na ba ako sa darating na taon ng paglilingkod? Bukod dyan, magkakaroon ng espesyal na pahayag na ang pamagat ay katulad ng sa bantayan. Digmaan kung paano magwawakas. Sa karamihan ng kongregasyon, ibibigay ang espesyal na pahayag na ito sa linggo ng Setyembre 22. Ngayon, sa natitirang bahagi ng programa, pag-uusapan na natin ang tungkol sa sekular na edukasyon. Partikular ng para ito sa mga kabataan at mga magulang. Pero syempre, lahat tayo makikinabang sa impormasyong ito. Diba tinatanong natin mga kabataan, anong plano mong gawin sa buhay mo? Syempre, pinakamagandang gawin pumasok sa buong panahong paglilingkod. Pero pag pumasok tayo dyan, alam natin kailangan din natin suportahan ang sarili natin sa pinansyal. Sa ilang lugar, pwede kang makakuha ng maayos na trabaho kahit wala kang karagdagang edukasyon. Pero sa ilang bansa, kapag hindi ka kumuha ng karagdagang edukasyon, kailangan mong magpakasubsub sa trabaho at napakaliit lang ng kikitain mo. Kung ganyan, baka maisip ng isang kapatid, dapat ba akong kumuha ng karagdagang edukasyon? Kung oo, anong klase? Ano nga bang ibig sabihin ng karagdagang edukasyon? Tumutukoy ito sa sekular na edukasyon o training na bukod pa sa edukasyong itinakda ng gobyerno. Kasama dito yung maiikli o mahabang kurso. Halimbawa, vocational. Matututo ka doon ng trade o skill. Pwede rin yung mga kurso na umaabot ng 4 na taon o higit pa. Ngayon, ito ang tanong sa atin. Tama bang kumuha ng karagdagang edukasyon ng isang Kristiyano? Sa update na to, lilinawin natin ang pananaw natin diyan. Totoo, may mga panganib sa pagkuha ng ilang uri ng karagdagang edukasyon. Pero tandaan, personal na desisyon ng bawat Kristiyano kung kukuha siya nito o hindi. Ganito ang sinasabi ng Biblia sa Galatia 6:5. Ang bawat isa ang magdadala ng sarili niyang pananagutan. Kaya, pananagutan ng bawat adulto na gumawa ng sarili niyang desisyon kung kukuha siya ng karagdagang edukasyon o hindi. Mga magulang, kayo naman ang magdedesisyon para sa edukasyon ng menor de edad niyong anak. At sa tulong niyo,
Makakagawa rin ng matalinong desisyon ng mga anak ninyo tungkol sa edukasyon kapag adulto na sila. Paano tayo makakagawa ng matalinong desisyon tungkol sa pagkuha ng karagdagang edukasyon? Ang bawat adultong Kristiyano, sa kaso ng menor de edad, ang ulo ng pamilya, ay dapat manalangin. Pag-iisipan din niya mga prinsipyo sa Biblia, pati na ang oras at lakas na kakailanganin para sa kursong yon bago gumawa ng desisyon. At kahit pwedeng sabihin ng isang elder o may gulang na kaibigan ng mga pakinabang at panganib ng pagkuha ng karagdagang edukasyon, walang sino man, kahit mga elder, ang pwedeng humatol sa personal na desisyon ng isang Kristiyano. Ang pagkuha ng karagdagang edukasyon ay may mga pakinabang at mga panganib. Paano ka makakagawa ng matalinong desisyon? Makakatulong sa atin yung prinsipyo sa Kawikaan 14:15. Ang sabi doon, pinag-iisipan ng marunong ang bawat hakbang niya. Kaya ipanalangin yun. Uulitin ko, ipanalangin yun. Kung isa kang kabataan, ipakipag-usap yun sa mga magulang mo. Tapos, gawin ng mga bagay na to. Una, suriin ang motibo mo. Pangalawa, pag-isipan ng magiging epekto sa iyo ng karagdagang edukasyon. Pag-usapan natin ngayon ang dalawang to. Una, suriin ang motibo mo. Tanungin ang sarili, bakit ko ba talaga gusto ang edukasyong to? Yung iba, pipiliin nila yung isang kurso para makuha yung trabahong gusto nila. Yung kikita ka na maganda at makakapili ka ng schedule. Mali ba ang mga to? Hindi naman. Baka makatulong pa nga to sa isa na makapag-pioneer o pumasok sa ibang uri ng buong panahong paglilingkod. Pero, nagbababala ang Biblia sa panganib ng materialismo o lubusang pagtitiwala sa pera. Kung ang motibo natin ay yumaman o hangaan ng iba, hindi talaga tayo magiging masaya at pwede pang masira ang kaugnayan natin kay Jehovah. Tandaan, walang anumang bagay, walang anumang bagay ang dapat na maging mas mahalaga sa paglilingkod kay Jehovah. Kaya kung kukuha man tayo ng karagdagang edukasyon, dapat na pansuporta lang yan sa sarili natin habang nakapokus ang buhay natin sa paglilingkod kay Jehovah. Tandaan ang sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 6, Talata 33. Patuloy ninyong unahin. Ulitin ko. Unahin ang kaharian at ang katwiran niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ito. Tingnan natin ang halimbawa ng isang sister na nagngangalang Josefina. Kumuha siya ng isang kurso para maging beautician. At ito ang sabi niya, kumuha ako ng karagdagang edukasyon para masuportahan ko ang sarili ko sa paglilingkod. Kaya hindi edukasyon ang pinakamahalaga sa buhay ko, kundi ang paglilingkod kay Jehovah. Yung isa namang sister, si Iris, kumuha ng mas mahabang kurso na may kaugnayan sa dentistry. Sabi niya may pakinabang naman yung karagdagang edukasyon, pero hindi yun ang magbibigay sa iyo ng tunay na tagumpay at kaligayahan. Sabi pa niya, ito lang ang sekreto. Kung nakasentro ang buhay mo kay Jehovah, diyan ka magiging tunay na matagumpay at masaya. Maliwanag, kapag ang pinaka-importante sa atin ay ang kaugnayan natin kay Jehovah, makakagawa tayo ng desisyon na talagang magpapasaya sa atin. Doon na tayo sa pangalawa na dapat nating gawin. Pag-isipan na magiging epekto sa iyo ng karagdagang edukasyon. Masusuportahan mo ba ang sarili mo kahit walang karagdagang edukasyon? Nagawa yan ng maraming pioneer sa tulong ng part-time na trabaho. Halimbawa, yung isa nating sister sa Finland, si Johanna, hindi siya kumuha ng karagdagang edukasyon. Sabi niya, pagkatapos ng high school, humanap ako ng part-time na trabaho at nag-pioneer. Iba-iba ang pinasok kong trabaho. Pero kitang-kita ko kung paano tinupad ni Jehovah ang pangako niya na di niya ako papabayaan. Habang nag-aaral ka pa, pwede na ninyong pag-usapan ng mga magulang mo ang ilang trabahong naiisip mo. Tutulong yan para makapili ka ng mga subjects sa school na maghahanda sa iyo sa mga trabahong yan o sa karagdagang edukasyon kung kailangan. Kung naiisip mong kumuha ng karagdagang edukasyon, isipin yung panahong kakainin nun. Magagawa mo pa rin kaya yung spiritual na routine mo, pati na yung obligasyon mo sa pamilya? Posible kaya na sobra kang mapagod sa pag-aaral
Hanggang sa punto na wala ka ng lakas para maganda sa pulong o mag-personal study? Gaano kahaba yung kurso? Ilang buwan lang? O baka abutin nyo ng ilang taon? Ganito ang payo ng Ecclesiastes 12:1. Alalahanin mo ngayon ang iyong dakilang may lalang habang kabataan ka pa, bago dumating ang panahon na puno ng problema at ang mga taon kung kailan sasabihin mo, hindi ako masaya sa buhay ko. Kung kabataan ka, uubusin ba ng pag-aaral ang panahon ng kabataan mo at hindi mo na yon magagamit sa paglilingkod o sa pagpapioneer pa nga? Baka merong mas maiikling kurso para sa trabahong gusto mo. Pag-isipan din yung iba pang mahalagang bagay, yung layo ng school, pati yung gagastusin mo. Baka meron kang makuhang kurso na malapit lang sa inyo. Pero paano kung malayo sa bahay nyo yung nahanap mo? O kaya dapat sa mismong campus ka tumira para makapag-aral doon? Tandaan, kapag napalayo ka sa pamilya mo, malamang na manganib ang espiritualidad mo. Lalo na kung makikitira ka sa mga kamag-anak mo o sa iba na hindi sumasamba kay Jehovah. Kung kukuha ka ng karagdagang edukasyon, pwede kaya yung hindi ka nalilipat ng bahay? O baka may available na online course? Isipin ang prinsipyong itinuro ni Jesus sa Lucas 14:28. Idiniin niya na napakahalagang magplano. Sino sa inyo na gustong magtayo ng bahay ang hindi mo nauupo at kukwentahin ang gastusin para malaman kung sapat ang pera niya para matapos yun? Sa ilang bansa, hindi ganun kamahal para makapag-aral ka. Minsan nga sagot pa yon ng gobyerno. Pero sa ibang bansa, pwede kang mabaon sa utang kung kukunin mo yung ganong klase ng edukasyon. Magandang pag-isipan yung ganitong mga bagay bago tayo kumuha ng karagdagang edukasyon. Hindi kapag sinimulan na natin yon. Bukod dyan, may isang bagay pa na dapat mong pag-isipan. Madali bang makakuha ng trabaho sa kursong gusto mong kunin? Higit sa lahat, hindi ba yun makakaapekto sa pag-una mo sa kaharian? Ngayon, isiping nakapanalangin ka na pag-isipan mo ni motibo mo at yung kursong gusto mo. Kung isa ka namang kabataan, nakausap mo na yung magulang mo tungkol dito. Pag-isipan mo na rin yung pakinabang, panganib, pati yung iba pang natalakay natin. Pagkatapos, ang desisyon mo, kumuha ng karagdagang edukasyon. Paano mo maiingatan ang kaugnayan mo kay Jehovah habang nag-aaral ka? Kailangan mong sundin yung payo sa Filipos, Kabanata 3, Talata 16. Sabi doon, anumang antas ng pagsulong ang naabot na natin, patuloy tayong lumakad ng maayos sa gayong landasin. Ang pandiwang Griego na isinaling lumakad ng maayos sa gayong landasin ay isa ring terminong pangmilitar. Tumutukoy yon sa maayos at sabay-sabay na pagmamarcha ng mga sundalo. Kung nagpasya kang kumuha ng karagdagang edukasyon, kailangan mong patuloy na magmarcha, patuloy na maglingkod, hindi ka hihinto, hindi rin manghihina. Paano mo magagawa yan? Ang sikreto? Panatilihin ang magandang espiritual na routine. Kasi baka maging sobrang busy ka kapag nag-aaral ka na. Kung di ka mag-iingat, baka di mo mamalayan na hindi na pala ganun kahalaga sa iyo yung paglilingkod kay Jehovah. At unti-unti, mapabayaan mo yung spiritual na routine mo. Gusto mong masunod yung sinasabi sa unang Korinto 15:58. Laging maraming ginagawa para sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang pagpapagal ninyo para sa Panginoon. Tanungin ang sarili, ano ang plano ko para masigurado kong regular pa rin ako sa pulong, ministeryo at pagpa-personal study? Tandaan, mas mahalaga ang paglilingkod mo kay Jehovah kaysa sa pag-aaral mo. Sinabi ng sister na si Samantha, nangako ko sa sarili ko na kung mapapabayaan ko yung paglilingkod ko kay Jehovah dahil sa school, hihinto ako sa pag-aaral. Ang isa pang dapat mong bantayan ay yung epekto ng edukasyon sa pag-iisip mo. May mga kursong nituturo ng filosofiya at pulang saysay ng mga ideya, kasama na dyan ang ateismo at ebolusyon. Pwede ka ring maturuan nito na umasa sa sarili mo. Sabi sa Kawikaan 5:1 at 2, bantayan mo ang kakayahan mong mag-isip. Para magawa mo ang bagay na yan, siguraduhin kumbinsido ka sa mga itinuturo ng Biblia bago ka kumuha ng karagdagang edukasyon. Pwede mong itanong ang mga to sa sarili mo. Bakit ako naniniwala sa Diyos? Anong mga patunay na makakabuti sa akin ang mga pamantayan ng Biblia?
Kung kukuha ka ng karagdagang edukasyon, patuloy na pag-aralan ng salita ng Diyos at isabuhay ito. Isa pang mahalagang bantayan kapag nag-aaral ka ay yung paggamit mo sa oras mo. Siyempre, kakain ng panahon yung pag-aaral mo. Kaya kung hindi mo gagamitin ng tama ang oras mo, baka sobra kang ma-stress o magkasakit pa nga. Paano mo maiiwasan yan? Sinasabi sa Efeso 5:15 at 16, magbantay kayong mabuti. Gamitin ninyo sa pinakamabuting paraan ng oras ninyo. Habang nag-aaral ka, regular na tanungin ang sarili. Sa schedule ko ngayon, di ko ba napapabayaan yung sarili ko, espiritualidad at pag-aaral ko? O baka may kailangan akong gawing pagbabago? At panghuli, kailangan mo ring piliin ang mga makakasama mo para maingatan ang espiritualidad mo. Kasi kung kukuha ka ng karagdagang edukasyon, malamang nakaibiganin ka ng mga magiging kaklase mo. Kaya, kailangan mong mag-ingat. Totoo, hindi mo sila maiiwasan sa classroom, pero tandaan magkaiba kayo ng pamantayan. At habang mas marami kang panahon na ibinibigay sa kanila, mas maiimpluwensyahan ka nila. Nagbababala ang Biblia tungkol sa masasamang kasama. Sabi sa Kawikaan 13:20, ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong, pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Kada buwan, tanungin ang sarili mo, nakapokus pa rin ba ako sa spiritual na mga bagay? Balanse pa ba ang schedule ko? Kumbensido pa rin ba ako sa mga katotohanan sa Biblia? Kung may makita kang kahit konting problema, kumilos agad. Huwag na huwag mong hahayaan na makahadlang ang pag-aaral mo sa paglilingkod mo kay Jehovah. Kaya, anong napag-usapan natin? Personal na desisyon kung kukuha ka ng karagdagang edukasyon o hindi. Pero tandaan, pwedeng manganib ang spiritualidad mo kung gagawin mo to. Paano ka makakapagdesisyon? Sundin ang mga payo ng Biblia. Manalangin. Ulitin ko, manalangin habang sinusuri ang motibo mo at pinag-iisipan ang gusto mong kurso. Kung isa kang kabataan, ipakipag-usap sa mga magulang mo ang mga opsyon mo. Kung kukuha ka ng karagdagang edukasyon, paano mo maiingatan ang spiritualidad mo? Panatilihin ang magandang spiritual na routine. Ingatan ang pag-iisip mo. Maging matalino sa paggamit ng panahon. At piliin ang mga makakasama mo. Tandaan kung ba't ka nag-aral. Nag-aral ka, hindi para maging matagumpay sa sanlibutan, kundi para magbigay ng kaluwalhatian kay Jehovah. Gusto naming malaman nyo, mga kapatid, na mahal namin kayo. Mula sa World Headquarters ng mga Saksi ni Jehovah, ito ang JW Broadcasting. Maraming salamat dun sa video. Muli tayong napaalalahanan kung paano magkaroon ng tamang pananaw sa sekular na edukasyon. Dumako na tayo dun sa huling bahagi ng ating pagpupulong. Sa bahagi bilang 8, pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Para sa bahaging ito, papangasiwaan to sa atin ni Brother Carlo Barin at ang kanyang tagabasa, si Brother Eric Morante. Magandang gabi muli sa inyo lahat, mga kapatid. Nung nakaraan ay natapos na natin yung Section 3 ng ating aklat na mga aral sa Biblia. Ngayon naman ay sisimulan natin ang pagtalakay sa Section 4. Para simulan nito, basahin natin yung introduction sa Section 4. Pakisuyo kay Brother Morante. Magsimula sa section ito ang kwento tungkol kina Jose, Job, Moises at sa mga Israelita. Marami silang pinagdaan ng hirap dahil sa kagagawan ng dyablo. Ang ilan sa kanila ay dumanas ng kawalang katarungan, pagkabilanggo at pag-alipin at kamatayan pa nga. Pero iningatan sila ni Jehovah sa iba't ibang paraan. Kung isa kang magulang, tulungan ng inyong anak na maintindihan kung paano na panatili na mga lingkod ni Jehovah ang kanilang pananampalataya kahit dumanas sila ng hirap. Gumamit si Jehovah ng 10 salot para ipakitang mas makapangyarihan siya kaysa sa lahat ng Diyos ng Ehipto. Idiniin kung paano iningatan ni Jehovah ang kanyang bayan noon at ngayon. Okay, maraming salamat. Dito sa introduction sa Section 4,
Sino-sino naman yung mga pag-aaralan natin, ng mga character sa Bible? Sige, kay Brother Miliano na maliit. Jose, Job, Moises, at sa mga Israelita. Okay, maraming salamat. So nabanggit niya si Jose, si Job, si Moises, at yung mga Israelita. Yan. At napansin niyo ba kung ano yung bilin para sa mga magulang? Sige po, kay Sister Banikid. Binanggit na tulungan ang iyong mga anak na maintindihan kung paano napanatili ng mga lingkod ni Jehova ang kanilang pananampalataya kahit dumanas sila ng hirap. Tama, no? So yan yung mga abangan natin. At dito sa ating pag-aaral sa Section 4, ano daw yung mahalagang aral na ating makikita? Merong binanggit dito na 3. Kay Sister Lara. Iniwasan ni Jose ang immoralidad dahil mahal niya si Jehova. Okay, salamat. Sister Bumatay. Hindi hinayaan ni Job na sirain ng matinding pagdurusa ang katapatan niya kay Jehova. Salamat. Kay Sister Ocfemia. Kahit nasaan siya, hindi kinalimutan ni Moises na siya ay lingkod ng Diyos. Okay, maraming salamat. So yan yung mga abangan natin dito sa Section 4. Simulan natin yung pagtalakay dun sa Aral 14, isang aliping sumunod sa Diyos. Pabasa natin muli kay Brother Morante yung Aral 14. Isa si Jose sa nakababatang anak ni Jacob. Napansin ng mga kuya ni Jose na paborito siya ng tatay nila. Ano kaya ang naramdaman nila? Nainggit sila kay Jose at nagalit sa kanya. Na magkaroon si Jose ng kakaibang panaginip, ikunento niya ang mga ito sa kanila. Inisip ng mga kuya niya na darating ang araw na yuyukod sila kay Jose. Lalo tuloy silang nagalit sa kanya. Isang araw, nagbabantay ng mga tupa ang mga kuya ni Jose malapit sa lungsod na Sikem. Inutusan ni Jacob si Jose na puntahan ng mga kuya niya. Malayo pa lang si Jose, nakita na siya ng mga kuya niya. Sinabi nila, "Heto na yung laging nananaginip, patayin natin." Kinuha nila siya at itinapon sa malalim na hukay. Pero sinabi ng kuya niyang si Juda, "Huwag niyo siyang patayin, ibenta na lang natin siya para maging alipin." Sa halagang 20 perasong pilak, ibinenta nila si Jose sa mga negosyanteng Midianita na papunta sa Ehipto. Pagkatapos, isinawsaw ng mga kuya ni Jose ang damit niya sa dugo ng kambing. Ipinakita sa tatay nila at sinabi, "Damit ito ng anak niyo, di ba?" Kaya inisip ni Jacob na pinatay si Jose ng isang mabangis na hayop. Lungkot na lungkot siya. Sa Ehipto, ibinenta si Jose sa mataas na opisyal na si Potiphar. Pero hindi pinabayaan ni Jehova si Jose. Napansin ni Potiphar na masipag si Jose at maaasahan. Kaya di nagtagal, kay Jose pinagkatiwala ang lahat ng pag-aari ni Potiphar. Napansin ng asawa ni Potiphar na si Jose ay gwapo at malakas. Araw-araw niyang niyayaya si Jose na mahiga sa tabi niya. Ano ang gagawin ni Jose? Sinabi ni Jose, "Ayoko, masama yun. Nagtitiwala sa akin ng Panginoon ko at asawa kanya. Kapag pumayag ako, magkakasala ako sa Diyos." Isang araw, pilit na pinahiga ng asawa ni Potiphar sa tabi niya si Jose. Hinatak niya ang damit ni Jose, pero nakatakbo ito. Pag-uwi ni Potiphar, nagsumbong ang asawa niya at sinabing may ginawang masama sa kanya si Jose. Pero hindi siya nagsabi ng totoo. Galit na galit si Potiphar at ipinakulong niya si Jose, pero hindi pinabayaan ni Jehova si Jose. Okay, salamat. Tanong natin dito sa baba, yung unang tanong, ano ang ginawa ng mga kuya ni Jose sa kanya? Ano daw ang ginawa ng mga kuya ni Jose sa kanya? Brother Espejo? Kung papansinin nga natin, napansin nung mga kuya ni Jose na paborito siya ng kanyang ama at nainggit sila kay Jose at laging nainggit at laging nananaginip na darating ang araw na yuyukod daw sila kay Jose. At nagkataon nga
nagbabantay ang mga kuya niya ng mga tupa, pumunta si Jose sa kanila at meron palang balak kay Jose na siya patayin. Okay, salamat po. Ano? Okay, ano yung ginawa? Ano yung ginawa ng mga kuya ni Jose sa kanya? Sige po. Dahil po sa inggit at galit ng mga kuya ni Jose, itinapon siya sa hukay at ibinenta siya sa halagang 20 pirasong pilak bilang alipin sa mga negosyanteng Midianita papuntang Ehipto. Okay, salamat Sister Bobares. No? Yan. Okay, bakit ulit nagawa? Bakit nagawa ng mga kapatid dito ni Jose sa kanya? Sige, kay Sister Matubis. Nagawa po nila yun dahil sa inggit. Dahil sa inggit, no? Inggit, bakit? Bakit sila nainggit kay Jose? Sister Francia. Paborito kasi siya ng tatay niya. Tama, no? At meron pang isa na nagpatindi ng inggit nila, no? Sister Pambid. Ikinumento din niya sa kanyang mga kapatid na siya'y nanaginip na darating ang panahon na sila ay yuyukod kay Jose. Okay, salamat. Ano? Kaya ngayon ay ibinenta nila yung kanilang kapatid. Ngayon, papaano nila ngayon ipapaliwanag sa kanilang ama na si Jacob yung nangyari? Brother Tisara? Ang ginawa po nila, sinawsaw nila yung damit ni Jose sa dugo ng kambing. Tapos ipinakita yun sa tatay nila at sinasabi nila na, damit ito ng anak nyo. Kaya malamang naisip ni Jacob, ng tatay nila, na pinatay si Jose ng mabangis ng hayop. Kaya ma-imagine natin na lungkot yung tatay nila. Tama, no? Siguradong nalungkot si Jacob doon sa kanyang nabalitaan. Doon sa susunod na tanong natin, bakit ipinakulong si Jose? Sister Cabañas? Dahil po ayaw tabihan ni Jose yung asawa ni Potiphar, nagalit ito at nang dumating si Potiphar, nagsinungaling ang asawa nito at sinabing may ginawang masama sa kanya si Jose. Kaya galit na galit si Potiphar at ipinakulong niya ito. Okay, salamat. Sino ba itong narinig natin na mga bagong characters, no? Si Potiphar, siya kay asawa ni Potiphar? Sino sila? Ano yung kinalaman nila kay Jose? Brother Barin? Kasi binenta ng mga kuya ni Jose, si Jose dun sa mga Midianita na papunta sa Ehipto ng 20 pirasong pilak. Kaya nung nasa Ehipto na siya, ibinenta naman siya, si Jose, sa mataas na opisyal na si Potiphar. At yun, yung asawa naman ni Potiphar, yun yung nang-aakit sa kanya. Okay, salamat. Ano? Kaya nakita natin yung kailangang paglabanan dito ni Jose. No? Okay, kaya mula dito sa ating tinalakay na paksa, ano yung matututuhan natin sa ulat na ito tungkol sa Diyos na Jehovah? Ano daw yung matututunan natin tungkol sa Diyos na Jehovah? Sige po, Brother Francia. Na hindi niya pinabayaan si Jose dahil nanatili siyang tapat sa kanya. Salamat. Sister Katantan. Ganun din po, kapag nakakaranas po tayo ng mga kawalang katarungan, hindi po makahimalang aalisin ito ni Jehovah. Sa halip, bibigyan po niya tayo ng banal na spiritu para makayanan ito. Okay, tama, no? Ano namang praktikal na aral ang matututuhan natin mula sa ulat na ito? Sister Pangilinan.
yung mga nangyari kay Jose, kung iisipin, parang pinabayaan siya ni Jehovah kasi nagalit sa kanya yung mga kapatid niya, nabilanggo siya ng 10 taong mahigit kahit wala naman siyang maling ginawa. Pero malaunan, minaniobra ni Jehovah yung mga bagay-bagay at naging maayos yung kalagayan niya. Kaya ganon din tayo, patuloy lang tayong manindigan sa kung ano yung tama, maghirap man tayo, magalit man sa atin yung iba, magtiwala lang na malaunan si Jehovah yung mag-aayos ng mga bagay-bagay. Tama po. Sister Barin? Yung pagtakbo ni Jose palayo sa asawa ni Potiphar ay pag-iwas sa maling gawain dahil sa takot niya sa Diyos. Kaya yung batang naturuan at pinayuhan ng mga magulang mula pagkabata ay magkakaroon ng matibay na patnubay at magpoprotekta sa kanya. Okay, maraming salamat. No? So marami tayong natutunan mula dito sa ating napag-aralan sa Aralin 14. Ngayon ay pumunta tayo sa susunod na aral, sa Aral 15. Hindi pinabayaan ni Jehovah si Jose. Kabasa natin ang Aral 15 kay Brother Morante. Habang nakakulong si Jose na naginip ang paraon, ang hari ng Ehipto, walang makapagpaliwanag ng mga panaginip niya. Sinabi ng isang lingkod ng paraon na kayang ipaliwanag ni Jose ang kahulugan ng mga panaginip. Pinatawag agad ng paraon si Jose. Tinanong niya si Jose, ano ang ibig sabihin ng mga panaginip ko? Sinabi ni Jose sa paraon, 7 taong magkakaroon ng maraming pagkain sa Ehipto. Pero pagkatapos, 7 taon din magkakaroon ng tagutom. Pumili ka ng matalinong tao na mag-iipon ng pagkain para hindi magutom ang mga tao. Sumagot ang paraon, ikaw ang napili ko. Maging pangalawa ka sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Paano nalaman ni Jose ang ibig sabihin ng panaginip ng paraon? Tinulungan siya ni Jehovah. Sa loob ng 7 taon, nag-ipon si Jose ng mga pagkain. Pagkatapos, nagkaroon ng tagutom sa buong lupa, gaya ng sinabi ni Jose. Kung saan-saan galing ang mga taong pumupunta kay Jose para bumili ng pagkain. Nabalitaan ng tatay niyang si Jacob na may pagkain sa Ehipto. Kaya pinapunta ni Jacob doon ang 10 kuya niya para bumili. Nakilala agad sila ni Jose, pero hindi nila nakilala si Jose. Yumukod sila sa kanya, gaya na napanaginipan niya noong bata pa siya. Gustong malaman ni Jose kung nagbago na ang mga kuya niya. Kaya sinabi niya, mga espiya kayo, gusto niyong malaman ang kahinaan ng bansa namin. Sinabi nila, hindi po, kami ay 12 magkakapatid na lalaki na taga-Kanaan, patay na ang isang kapatid namin. At ang bunso ay naiwan sa aming tatay. At sinabi ni Jose, isama niyo dito ang inyong bunso para maniwala ako. Kaya umuwi sila sa tatay nila. Na maubusan ulit ng pagkain ng pamilya nila, pinabalik ni Jacob ang kanyang mga anak sa Ehipto. Isinama nila si Benjamin, ang bunsong kapatid nila. Para subukin ang mga kapatid niya, itinago ni Jose ang kanyang basong pilak sa sako ni Benjamin at pinagbintangan niya silang ninakaw nila iyon. Na makita ng mga lingkod ni Jose ang baso sa bag ni Benjamin, nagulat ang mga kapatid niya. Nagmakaawa sila kay Jose na sila na lang ang parusahan, huwag si Benjamin. Ngayon, nakita ni Jose na nagbago na ang mga kuya niya. Hindi na mapigil ni Jose ang nararamdaman niya. Napaiyak siya at sinabi, ako ang kapatid niyo, si Jose. Buhay pa ba si tatay? Hindi makapaniwala ang mga kapatid niya. Sinabi niya sa kanila, kalimutan ninyo ang ginawa niyo sa akin. Pinadala ako dito ng Diyos para iligtas kayo. Sige, umuwi na kayo at isama niyo si tatay dito. Umuwi sila at sinabi ang magandang balita sa tatay nila at isinama siya sa Ehipto. Pagkaraan ng maraming taon, nakita rin si Jose at ang tatay niya. Okay, salamat sa pagbasa ng mga parapo, Brother Morante. Ang tanong natin, paano tinulungan ni Jehovah si Jose? Paano tinulungan ni Jehovah si Jose? So, nakakulong na siya, no? Pinakulong siya ni Potiphar. So, paano ngayon tinulungan ni Jehovah si Jose? Sister Bansale? Tinulungan po siya ni Jehovah na ma-explain doon sa paraon yung kanyang panaginip. Tama, no? So,
Oy, may karagdagan, Sister Francia? Wala kasing makapagpaliwanag doon sa panaginip niya. Kaya ngayon, naalala si Jose. Sabi niya, ipinatawag ni Paraon si Jose kasi alam nila na siya lang yung pwedeng makapagpaliwanag doon sa panaginip ni Paraon. Okay, salamat. At paano ipinaliwanag ni Jose yung panaginip ni Paraon? Sister Tisara? Sinabi po ni Jose sa Paraon, 7 taon magkakaroon ng maraming pagkain sa Ehipto kasaganahan. Pero pagkatapos nun, 7 taon din magkakaroon ng tagutom. Tama, no? Brother Tisara? At kailangan pumili ng Paraon ng matalinong tao na mag-iipon ng pagkain para hindi magutom yung tao. At si Paraon na pinili niya mismo ay si Jose na maging pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao para magawa niya yon. Nakita natin na very detailed yung pagkakaalam ni Jose doon sa panaginip ni Paraon. Kaya kitang-kita natin yung tulong ng Diyos na Jehovah at talagang ginamit pa si Jose para maging isa sa gagamitin ng Paraon para mag-ipon ng mga pagkain. Maraming salamat. So, gaano kahalaga itong impormasyon na nanggaling kay Jose sa tulong ng Diyos na Jehovah? Gaano kahalaga ito para doon sa mga taga-Ehipto? Sister Pambid? Naiwasan nila na magkaroon ng tagutom at hindi lamang sa Ehipto kundi maging dun sa mga kalapit bayan na bumibili sa kanila ng pagkain para mabuhay sila habang tagutom. Okay, salamat. At sino yung kasama doon sa mga kinailangang pumunta sa Ehipto? Para bumili ng pagkain? Brother Pambid? Kasama nga dito yung mga nakapalibot na mga bansa at kasama doon din yung Kanaan. Kaya nung mabalitaan ni Jacob na may pagkain sa Ehipto, inutusan niya yung 10 anak niya na pumunta sa Ehipto para bumili. Tama. No? Kaya ngayon, magkikita na si Jose at yung kanyang mga kapatid. Kaya tanungin natin yung yung pangalawang tanong dito sa Aral 15. No? Paano ipinakita ni Jose na pinatawad na niya ang mga kapatid niya? So, nung pumunta yung mga kapatid niya dun sa Ehipto, ano ba yung nangyari? Sister Barin? Hindi siya nagalit o nakimkim ng galit sa mga kapatid niya, kundi naalala niya yung layunin ng Diyos na Jehovah. Kaya pinatawad niya yung mga kapatid niya, tapos siya din yung nagbigay ng tulong para sa mga pamilya niya. Okay, salamat. Brother Barin? Nung una, tiniyak muna o gustong malaman muna ni Jose kung talagang nagbago na yung mga kuya niya. Kaya ang pinagbintangan niya sila ng mga espiya. At sinabi niya na gusto lang niya yung tignan kung ano yung mga kahinaan dito sa Ehipto para masalakay sila. So parang ganun yung pinalalabas niya. Kaya nangatwiran yung mga kuya niya. Sabi, 12 kami talaga. Yung isa sa kapatid namin lalaki patay na. At yung isa naiwan, yung bunso. Kaya sinabi na lang niya, sige, isama niyo yung bunso niyong kapatid dito para maniwala ako. Okay. No? At paano nga niya nalaman na nagbago na yung mga kapatid niya? Sige, Brother Miliano. Yung isa pang paraan na ginawa ni Jose dito, sinubok niya yung mga kapatid niya sa pamamagitan ng pagtatago ng basong pilak doon sa sako na dala-dala nila. At nang makita ito at pinagbintangan na magnanakaw yung kapatid nilang si Benjamin, inako nung mga kuya niya yung kasalanan at sinabi kay Jose na wag siyang parusahan, instead na ang parusahan na lang ay sila. Kaya dito na ipakita ng mga kapatid ni Jose na talagang nagbago na sila. Kasi pwede pa rin nilang gawin yung mga bagay na ginawa nila kay Jose nung time na ipinagbili si Jose, sinaktan, pero pinakita dito sa part na to na talagang hindi nila ginawa yun. Tama, no? At nung natiyak na ni Jose na nagbago na yung mga kapatid niya, ano yung sumunod na ginawa niya? Brother Francia? Hindi na niya itinago yung nararamdaman niya. Sinabi niya na ako ito, yung kapatid ninyo. At binigyan niya sila ng comfort na
kalimutan na ninyo, huwag nyo nang sisihin ang sarili ninyo na binenta nyo ako, pinadala ako dito ng Diyos para iligtas kayo. Kaya nakita natin kung paano kinumfort niya sila doon sa naramdaman na siyempre, naisip nila na, baka gantihan na tayo nito. Pinadama niya na wala sa kanya yung pagkikimkim ng galit, kundi pinatawad niya sila. Okay, salamat. No? At pagkatapos niyang patawarin yung mga kapatid niya, anong sumunod na ni-request niya? Sister Vidas? Sabi kasi no, sige, umuwi kayo at dalhin ninyo ang tatay para magkita sila. Kaya nung panahon na yun, mga ilang taon, nagkita talaga si Jose at ang kanyang tatay at tuwang-tuwa sila. Oo. No? May imagine natin siguro kung gaano kasaya si Jacob na makita muli ang kanyang paboritong anak na si Jose. Kaya dito sa ating napag-aralan, anong practical na aral yung matututuhan natin? Sister Espanola? Napakaganda pong halimbawa ni Jose sa atin, yung pagiging mabait at mapagpakumbaba niya. Kasi kahit nakaranas siya ng injustice mula sa mga kapatid niya, nagpatawad pa rin siya ng lubusan at gumawa ng kabutihan sa kanila. Okay, maraming salamat. Kaya mula sa ating pag-aaral, na dalawang chapters, nakita natin kung paano si Jose ay nanindigan, pinanatili niyang tapat yung kanyang sarili sa pamagitan ng pag-iwas sa tukso. At yung pangalawa, naging mapagpatawad siya doon sa kanyang mga kapatid. Maraming salamat, Brother Barin, sa pagtalakay sa amin ng kongregasyon sa Biblia. Ano ba yung ating mga natutuhan sa gabing ito? Nalaman natin mula doon sa kayamanan mula sa salita ng Diyos kung paano nating tatanggihan yung mga tradisyon, mga paniniwala na ayaw ng Diyos na Jehovah. Nalaman naman din natin sa ating spiritual na hiyas kung ano yung pambobola. Hindi pala angkop na gawin natin ang mambola. Nakita rin natin yung ating mga estudyante, paano iaalok yung ating magazine na kampanya para sa buwan ng Setyembre. At napanood natin yung ika-5 update, may kinalaman sa tamang pananaw sa sekular na edukasyon, at yung panghuli yung ating pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Next week, ano ba yung mga papakaabangan natin? Ano ba ibig sabihin dun sa kayamanan mula sa salita ng Diyos? Huwag mo ako gawing mahirap o mayaman. Ano ba ang ibig sabihin nun? Masasagot din natin kung ano ba yung kahulugan ng Kawikaan Kabanata 30, verse 26. At makakapanood tayo ng mga video dun sa pamumuhay bilang Kristiyano, huwag maniwala sa kapayapaang ibinibigay ng mundo. At mapapanood din natin yung mga nagawa ng organisasyon sa buwan ng Setyembre. At pagpapatuloy natin yung pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Dito na nagtatapos mga kapatid yung ating pagpupulong at sasaraan natin ito sa pamamagitan ng awit ng papuri sa Diyos na Jehovah. Kung angkop muli sa inyong kalagayan, maaari kayong tumayo at sama-sama nating awitin ang song number 31. Ang tema nito, Lumakad na kasama ng ating Diyos. Hinango ito sa Mikas 6:8. Kung handa na kayo, subaybayan natin ang himig at umalinsabay.